May kumalat na text message from certain personnel ng BJMP na dumalaw dito sa Attorney Palad, October 18. The next day, si VP Sara naman, gabi dumalaw. Nagtungo umano sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Annex 2 sa Bikutan, Taguig City si Vice President Sara Duterte upang bisitahin at makipag-usap kay Ramil Madriaga. Ayon ito sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Sa handwritten letter na ibinigay ni Madriaga, sinabi nitong 2 beses nagpunta si Vice President Duterte doon, habang ang ibang pagkakataon naman ay staff na ng bise. Dati nang nagpakilala si Madriaga bilang dating security aide ni VP Sara noong mayor pa ito ng Davao City at nagtrabaho rin bilang intel agent ng mga Duterte. Hindi naman maibigay ang eksaktong petsa kung kailan unang bumisita si VP Sara, habang ang pangalawang beses umano ay noong October 19, 2025 dahil kasunod na araw ito nang bumisita ang abogado ni Madriaga sa kanya. Kasi nung tinatanong ko si Caramel, bakit hindi mo matandaan yung mga dates? Attorney, wala akong kalendaryo sa BJMP. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit walang kalendaryo dito sa kulungan. Ayon kay Attorney Palad, pakay umano sa unang beses na pagbisita ni VP Sara ay tulungan si Madriaga sa mga problema nito sa kasong kidnapping. Ngunit pinagdududahan umano ni Madriaga ang alok na tulong na ito ng pangalawang Pangulo. Kaya naman sa pangalawang beses na dumalaw ito, hindi na niya ito personal na kinausap. So nung nag-attempt ng second visit, hindi na siya bumaba. Ang sumunod na visit noon, yung mga staff na ni BP na magagawa daw ng isang parang tulong sa mga anak ng mga detainee, doon na nagduda si Caramel na ang daming jail dito sa Bikutan, annexes 1 to 5. Bakit 2 lang? Anong special sa 2? So hindi niya binigay daw yung address, pangalan ng mga anak niya. At doon siya lalong nagduda doon sa intention. Kasi nga, all of a sudden, bakit may proyekto na gagawin yung OBP doon sa jail? Hindi na natuloy yung proyektong yun. Kinukuha pa ng UNTV ang kumpirmasyon ng BJMP patungkol sa sinabing pagbisita, ngunit wala pa silang tugon patungkol dito. Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang opisina ng pangalawang Pangulo sa panibagong mga aligasyon ni Madriaga. Pero sa naunang pahayag ng Vice Presidente, iginiit nito na ang lahat ng mga isyong ibinabato sa kanya ay bahagi lamang ng isang taktika upang pagtakpan ang malalaking isyu ng korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Samantala, plano naman ng makabayan lawmakers na maghain ng resolusyon upang formal na hilingin sa Kamara na imbestigahan ang mga alegasyon ni Madriaga laban kay VP Sara. Posible naman itong ihain bago ang holiday break ng Kongreso o sa resumption ng session sa 2026. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.